Pitong haligi na iyong maaasahan pag umabot ka na sa 50 to 60 years old. Kapag umabot ka na sa edad na 50 to 60 years old pataas, sino ang tunay na nasa iyong tabi? Nung kabataan, maaaring kitang-kita ang sagot. Ang iyong pamilya at ang iyong pinakamalapit na kaibigan at kamag-anak. Ang mga taong kilala mo na ng matagal. Ngunit kapag 50 to 60 years old ka na, bahagyang nag-iiba ang realidad. Nagbabago ang buhay. Ang mga tao ay nagiging abala. Nag-iiba ang mga prioridad at bigla mong mapagtatantong ang sistema ng suportang pinagkakatiwalaan ay maaaring hindi na kasing tatag at maasa tulad ng inaakala mo. Sa video na ito, makikita nyo ang futuristic na katotohanan kapag ikaw ay umabot na sa edad na 50 to 60 years old. At ibubunyag namin ang 7 mahalagang haligi na nagiging mas maaasahan habang tumatanda, higit pa sa pamilya. Hindi ito tungkol sa pagtulak sa mga tao, kundi tungkol sa pag-unawa kung saan nagmumula ang tunay na katatagan at pagtiyak na hindi ka mahina kapag kinakailangan mo ng suporta. Kapag nagtayo ka ng matibay na pundasyon sa 7 haliging ito, makakamit mo ang katiyakan at kalayaang magdadala sa iyo ng banayad na pag-usad sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Manatili lamang hanggang sa dulo dahil ang 7 haligi na ito ay maaaring lubos na patatagin ang pananaw sa suporta. At kapag naunawaan mo na ang mga ito, hindi ka na muling makakaramdam ng walang magawa, nag-iisa o hindi handa sa buhay. Ngunit bago tayo magsimula, paki-subscribe naman po at paki-like na rin, paki-pindot ng notification bell para hindi nyo ma-miss out ang mga bago nating upload. Thank you. At ngayon, simulan na natin. Una, ang iyong pinansyal na katatagan. Ang pinakamaasahang suportang magkakaroon ka. At hindi isang tao, kundi isang pinansyal na kalayaan. Hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Ngunit nabibili nito ang seguridad, kalayaan at peace of mind. Habang tumatanda ka, mas mapagtatanto mo na mas mapanganib ang umasa sa pamilya para sa financial na tulong. Ang iyong mga anak ay may sariling buhay, gastusin at pamilyang kailangan nilang alagaan. Kahit na mahal ka nila ng labis, maaaring hindi sila palaging makakatulong sa oras na pangangailangan. Isang halimbawa dito ay si Edward, isang mechanical engineer na dating OFW Saudi Arabia, 58 years old. Ang akala niya dati ay palaging nandyan ang mga anak niya na sasalo sa kanya kung sakaling magkaproblema siya sa pera. Tinulungan niya lahat ng mga anak niya na makapagtapos sa kolehiyo at binigyan ng pera kung kailangan nila. At palaging nariyan kapag tumatawag sila. Ngunit nang mag-retired na siya sa trabaho at nagkaroon ng hindi inaasahang gastusin sa kalusugan, naubos ang kanyang ipon. Lumapit siya sa kanyang mga anak. At doon niya natuklasang nahihirapan din sila sa mga bayarin at sariling financial na problema. Hindi dahil sa wala silang pakialam, kundi dahil sa nag-uumpisa pa lang din ang kanyang mga anak sa karera ng buhay. At wala pang masyadong mapagkukunan ng malaking halaga ng pinansyal. Kaya ang pinansyal na katatagan ay isa sa pinakamalakas na haligi ng buhay sa pagtanda
anuman ang ihip ng panahon. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman, kundi sa pagiging handa sa pagtanda. Pangalawang haligi ay ang iyong pisikal na kalusugan. May isang bagay sa buhay na hindi kayang palitan ng pagmamahal, pera o suporta ng iba. Ang iyong kalusugan. Pag umapak ka na sa 60 years old, ang iyong katawan ay maaaring maging iyong pinakamalaking kakampi o hadlang sa kalayaan. Kaya huwag abususin ang katawan dahil sisingilin ka nito balang araw. Totoo na maaari kang magkaroon ng pinansyal na seguridad sa mundo. Ngunit kapag bumagsak na ang iyong kalusugan, mawawala ang iyong kalayaan. Kahit na aalagaan ka ng iyong pamilya, hindi sila ang mag-i-exercise o kakain ng tamang pagkain upang maging malusog ang iyong katawan. Pipigil sa epekto ng pagtanda para sa iyo. Responsibilidad mo yun para sa sarili mo. Maraming tao ang magpapabaya sa kalusugan. Inaakalang may tutulong sa kanila sa pagtanda nila kapag kailangan. Ngunit ang totoo, kahit mahal ka ng pamilya mo, may sarili silang buhay na inaasikaso. Maaaring wala silang oras, enerhiya o kakayahang alagaan ka. Ang pag-asa sa iba para sa iyong kalusugan ay maaaring magpahirap sa iyo balang araw. Kaya ang pag-prioritize sa kalusugan ngayon ay isa sa pinakamahalagang investment sa iyong kinabukasan. Isang halimbawa dito ay si Dexter, isang 65 years old na dating government employee. Isang major sa military na aktibo noong kabataan niya. Ngunit nang mag-retire, nagpabaya siya. Akala niya marami pa siyang panahon para bumalik sa dating malakas na pangangatawan. Ngunit bago niya malan, bumaba ang kanyang enerhiya, humina ang kanyang mobility at naging mahirap ang mga simpleng gawain. Bisitahin man siya ng kanyang mga anak, hindi nila kayang araw-araw siyang tulungan. Sa huli, napagtanto niya na kung gusto niyang manatiling malaya, kailangan niyang kontrolin ang kanyang kalusugan. Hindi mo naman kailangan mag-ehersisyo tulad ng isang atleta. Kahit mga simpleng ehersisyo, ngunit tuloy-tuloy na pagpapaunlad ng kalusugan ay malaki ang epekto. Gumalaw lamang araw-araw at kumain ng masustansyang pagkain. Iwasan ang mga instant food at huwag pabayaang lumala ang mga simpleng sakit na nararamdaman. Ang iyong self-future na kalusugan ay nakadepende sa kung paano mo itrato ang kalusugan mo ngayon. Kung inaabuso mo ang katawan mo ngayon, maaaring magbabayad ka balang araw at sisingilin ka ng iyong katawan sa pag-abuso mo ngayon sa iyong kalusugan. Dahil sa huli, ang iyong katawan ang natatangi mong karamay na susuporta sa iyo at hindi ang iyong mga anak, kapatid o kaibigan, kundi ang iyong sariling kalusugan. Pangatlong haligi na iyong masasandalan, ang iyong social circle. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga taong tumatanda ay ang pag-iisa. Dahil hindi sila sanay ng mapag-isa. Maaaring unti-unti itong mangyari. Malayo ang mga kaibigan, pumanaw na ang mga mahal sa buhay, at bago mo pa mamalayan,
lumiliit na ang iyong social circle kaysa inaasahan mo. Ang problema, dahil hindi sanay ng nag-iisa, kapag walang malalapit na kaibigan, dumadating ang kalungkutan. At ang kalungkutan, lalo na pagkatapos ng 60 years old, ay sadyang mahirap. Nakaka-apekto ito hindi lang sa iyong emosyon, kundi sa kalusugan at mental na sharpness, at maging sa haba ng buhay. Maaaring inaakala mong laging nariyan ang pamilya mo sa tabi mo. Ngunit ito ang totoo. Ang iyong mga anak ay may sariling buhay. May karera, pamilya at responsibilidad silang inaasikaso. Mahal ka nila. Ngunit hindi dapat na sila ang iyong tanging pinagkukunan ng samahan at strength sa buhay at kasiyahan. Isang halimbawa dito ay si Tim Ferriss, ang nagsulat ng book na The 4 Hours Work Week. Mahal niya ang kanyang anak, ngunit sa paglipas ng panahon, abala na ang kanyang anak sa trabaho at negosyo at pagpapalaki ng sariling pamilya. Bihira na lang silang magkita nang umpisang makaramdam ng kalungkutan si Tim Ferriss at nakaasa lang sa mga tawag na palaging hindi dumadating. Ngunit nagbago ang lahat nang makipag-ugnayan siya sa mga dating kaibigan at sumali sa mga stock trader association at mga community group. Biglang napuno ng ang kanyang buhay ng kasiyahan at mga layunin. Hindi na niya kailangang maghintay sa pamilya upang makaramdam ng koneksyon. At habang nagmamanage siya ng kanyang mga digital asset, nagtatravel siya around the world, habang kumikita ng malaking halaga at ine-enjoy ang kanyang pagtanda. Pang-apat na haligi ng buhay sa pagtanda ay ang sense of purpose. Isa sa mga list na napapansing pinagmumulan ng matibay na suporta sa buhay ay hindi tao, kundi ang iyong sariling sense of purpose. After 60 years old, maraming tao ang nawawalan ng mga tungkulin sa buhay na dating nagbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay, pagiging magulang o empleyado, dahil nagsasarili ng bumuo ng sariling pamilya ang mga anak at bumagal na ang takbo ng buhay. At kapag walang malinaw na direksyon, madaling makaramdam ng invisibility o kawalan ng silbi o pagkaligaw. Ang totoo, kahit gaano ka kamahal ng pamilya mo, hindi nila maibibigay sa iyo kung ano ang purpose mo sa buhay mo. Ikaw dapat mismo ang gumawa nito. Ang pagkakaroon ng dahilan para bumangon sa umaga ay isang passion o goal. Nagpapanatiling sharp ang isip, stable ang emotion, at fulfilled ang buhay. Pinipigilan ka nitong maging passive observer lang sa mundo. Isang halimbawa dito ay ang dating US President na si Donald Trump. Pagkatapos ng kanyang termino ay nagpahinga siya ng ilang taon. Ngunit dahil sa sense of purpose niya na ibalik ang Amerika bilang isang number 1 richest economy country, tumakbo siya ulit sa pagka-president. Bigla siyang nagkaroon ng panibagong dahilan para bumangon araw-araw. Isang bagay na nagpapaalala sa kanyang mahalaga
nagsusustain sa kanyang engagement. Ang sense of purpose ay hindi kailangan manggaling sa trabaho kundi pag-set ng panibagong goals tungkol sa paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo at nagpapanatili sa iyong aktibo mentally at emotionally. Ang purpose ay hindi nawawala sa edad. Nag-e-evolve lang ito. Ang pinakamatibay na suporta ay hindi ang kamay na humahawak sa iyo, kundi ang apoy sa loob mo na nagtutulak sa iyo pasulong upang gawin ang iyong ninanais. Panglimang haligi ng buhay. Ang iyong emotional resilience. Ang buhay ay laging may paraan para subukin ka. Anuman ang edad mo, after 60 years old, hindi nawawala ang mga pagsubok sa buhay na nag-iiba lang ang anyo nito. Unti-unting nawawala ang mga kaibigan, pumanaw ang ibang mahal sa buhay. Dumadating ang mga health problems at minsan mas malimit mong maramdaman na mag-isa ka na lang. Ang totoo, kahit gaano karami ang suporta ng iba, ang pinakamaasahang strength ay manggagaling pa rin sa iyo. Sa iyong kakayahang umadap, i-process ang emosyon at humanap ng kapayapaan sa gitna ng mga unos. Maraming tao ang umaasa sa pamilya bilang isang emotional support system dahil sa pag-aakalang palaging nariyan sila para umagapay. Pero ang realidad, lahat ay may sariling struggles. Maaaring wala silang oras, enerhiya para maging emotional anchor mo. Kaya mahalagang buuin ang emotional resilience. Ang kakayahang humanap ng strength sa sarili imbes na laging nakaasa sa iba. Isang magandang halimbawa dito ay ang kwento ng buhay ng isang single mom na si J.K. Rowling, ang isang sikat na author ng libro at pelikulang Harry Potter. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok bilang isang single mom, nakahanap pa rin siya ng strength sa kanyang sarili. Noong una, umaasa siya sa kanyang pamilya para sa emotional na suporta. Ngunit napagtanto niya na kahit mahal na mahal siya ng mga ito, may sarili silang pamilya at responsibilidad. Hindi niya maaaring asahan na punan nila ang void na naiwan ng kanyang asawa. Kaya imbis na malunod sa kalungkutan, nag-focus siya sa pagpapalakas ng sarili, nagsimulang mag-journal at nagsanay ng daily gratitude. Ang resilience ay tutulong sa iyo na humanap ng kapayapaan sa sarili imbes na sa iba. Anumang pagsubok na dumating, ang kakayahang manindigan mag-isa ay isa sa pinakamalakas mong sandigan, sapagkat sarili ang natatanging sculpture na makapaghuhubog sa sariling future. Pang-anim na sandigan sa pagtanda, ang adaptability. Kung mayroon man isang katotohanan tungkol sa buhay pagkatapos ng 60 years old, ito ay ang salitang walang permanente sa mundo. Nagbabago ang mga tao, nag-iiba ang mga sitwasyon, at maging ang mga bagay na dating maaasahan ay maaaring hindi na ganon katatag. Ang susi sa tagumpay sa yugtong ito ng edad ng buhay ay hindi ang kumapit sa nakaraan, kundi ang iyong kakayahang umadap. Ang mga taong nahihirapan sa pagtanda
ay kadalasan ang mga ayaw tanggapin ang pagbabago. Ang mga masyadong kumakapit sa dati sa kung ano ang kanilang kinamulatang panahon. Imbis na yakapin ang ngayon, ngunit ang mga totoong maging flexible at bukas sa pagbabago ng panahon, ay nakakahanap pa rin ng kasiyahan at fulfillment sa buhay. Anuman ang dala ng buhay, marami ang tao na akala pag matanda na sila. Ngunit ang ganitong mindset ay mapanganib. Pinipigilan ka nitong mag-explore ng mga bagong opportunity, makilala ang makabagong mundo, o matuto ng mga bagong pamamaraan na mas lalong magpapaunlad sa iyong buhay. Ang pagiging adaptable ay hindi lang ang pagtanggap sa pagbabago ng mundo, kundi ang produktibong paghahanap ng mga paraan para lumago. Kasabay nito at habang tinatahak ang edad na 60 years old pataas, mas nangangailangan ito ng mas malalim na self-meditation upang ang stress ay mabawasan at palaging masigla ang buhay. Pangpito na pundasyon sa pagtahak sa edad na 60 years old pataas ay isang yugto ng buhay na puno ng karunungan. At habang espesyal pa rin ang lugar ng pamilya at ng Diyos sa iyong puso, palagi ang magpasalamat sa Diyos, maganda man o hindi ang mga nangyayari sa buhay natin. Dahil ang lahat ng ito ay may dahilan. Maaaring makakabuti ito sa atin sa mga susunod na araw. Dahil may dalawang bagay sa mundo. Ang isang magandang bagay na pasasalamatan mo at ang isang maling bagay na magbibigay pagsubok at aral sa buhay. Sapagkat ang bakas ng ating nakaraan ang magtuturo sa atin ng ating patutunguhan. Kaya kung ang galit at kalungkutan ay hindi nakakagamot sa kalusugan at hindi rin nakakapagbigay ng kagandahan, bakit kailangan natin itong tangkilikin sa ating katawan? Ang iyong financial na katatagan ang nagtitiyak na hindi ka depende sa iba. Ang iyong pisikal na kalusugan naman ang nagdidetermina kung mananatili kang malaya at independent. Ang iyong social circle naman ang nagpapanatili sa iyong connected at emotional strength. Ang iyong sense of purpose naman ang nagbibigay ng kahulugan at direksyon sa buhay mo, anuman ang edad mo. Ang iyong emotional resilience naman ang nagpapatibay sa iyo sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Ang iyong adaptability ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang musbong sa kabila ng lahat ng pagbabago. Ang pamilya at ang Diyos naman ang nagbibigay kulay sa iyong buhay habang ikaw ay tumatanda.